Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong mga DDS biglang naging pro-US. Itong mga DDS, mga kabunyog, mga kababayan, biglang naging pro-US. Ha? Bakit natin nasabing biglang naging pro-US? Believe na sila ngayon sa US. Di ba dati, ano sila? Pro-China. Galit na galit sila sa US. Eh. Galit na galit sila sa US. Pero ngayon, itong mga DDS, sabi nila, magaling talaga ang US. Ha? Oh, kalaban na ng ICC ang US. Linalabanan ng ICC. Ano? Kasi may sanctions nga ang US sa ilalim ng administrasyon ni Trump. May sanction sa mga judges at saka prosecutors ng ICC. So ngayon, ang ginawa kasi ng, alam naman natin yan, na-discuss ko na yan, ito kasing, ang United States kasi, ang US, sa ilalim ni Trump, gusto nilang i-penalize, parusahan ang ICC, pahirapan ng ICC, para bawiin ito yung warrant of arrest kay Netanyahu ng Israel. Si Netanyahu kasi ng Israel, trusted yan, pinagkakatiwalaang alyado yan ng US. Ano man ang gawin ni Netanyahu, kahit alanganin yan, war crimes man yan, genocide man yan, crimes against humanity, susuportahan pa rin yan ng US si Netanyahu. Si Netanyahu naman, kaya ganyan yan, kahit anong gawin niya, gagawin niya yan kasi sa tingin niya, nandiyan naman ang US, ay superpower ang US. Ang ginawa naman ng ICC, trabaho lang. Kumbaga, yung ginawa ni Netanyahu, crimes against humanity na yon, genocide. Actually, pareho naman, kahit naman yung militanteng Hamas, kasama rin sa inisyuhan ng ICC ng warrant of arrest. Ganun din si Netanyahu, inisyuhan din ng warrant of arrest. Kaya lang, hindi gusto ng US yun. Para sa US, itigil ng ICC yung pag-iimbestiga, pag-issue ng warrant of arrest kay Netanyahu. Pag hindi tinigil yan, tuloy-tuloy lang yung sanctions. Yung sanctions ng US, apektado na yung mga judges at prosecutors ng ICC. Siyempre, ang sanctions kasi ng US, yung mga kumpanya, corporations na nag-ooperate sa Europe, katulad ng Western Union, hindi sila pwedeng magamit nitong mga officials ng ICC. Kaya, sabi nga nung isang judge, si Judge Carranza ng ICC, hindi na daw siya makapag-book ng Uber. Hindi niya na rin magamit yung Western Union niya. Hindi na rin daw siya makapag-ano ng dollar sa bangko, sa Europe. Kaya pati yung pamilya niya, apektado rin. O ngayon, natutuwa yung mga DDS dyan. Sabi nila, ayan, nakarma na ang ICC. Mabubuwag na yan. Sabi nga ni Roque, mabubuwag na yung ICC. Baka ang mangyari nito, mapalaya na si Tatay Digong. Ayan. Kaya ang galing talaga ng US. Biglang naging pro-US yung mga maka-Chinang DDS. Biglang naging pro-US. Hindi mo talaga maintindihan itong mga DDS na to eh. Pero ang totoo, kung ano-ano ng mga reaksyon nila, sabi ni Robin Padilla, ang galing talaga ng makapangyarihang Diyos. Parang ang sinasabi ni Robin Padilla, yung ginawa ng US sa ICC, yan ay ganti ng Diyos sa ginagawa ng ICC kay Duterte. So, ano namang connection niya? Binanggit pa yung Diyos. Ganun din yung sinasabi ng sinasabi na nila yung Dr. Mata, DDS din 'yon. Saka si Lorraine Badoy. Minura pa ni Lorraine Badoy yung yung mga DDS, yung ICC. Minura pa ni Badoy. Ang problema dito sa mga DDS na to, habang minumura nila ng ICC, lalong hindi mabibigyan ng interim release si Duterte. Kasi kung ganyan yung ugali, kung ganyan ang gawi, kung ganyan ang attitude ng mga DDS, lalong hindi pagbibigyan si Duterte sa interim release nito. Hindi ba naiisip yan ng mga DDS na to? Ngayon, biglang kinakampihan ng mga DDS ang US. Tama daw yung ginagawa ng US sa ICC. Kaya sa susunod daw na mga araw, mabubuwag na yung ICC na. Sino namang nagsabi sa kanilang mabubuwag ang ICC? Kahit naman noon pa, ang US hindi naman member ng ICC. Hindi naman pumirma ang US sa Rome Statute. Kahit ang China, kahit ang Russia, hindi. Hindi sila nag-member dyan. Ang mahirap, kung ang ICC, ang bumubuhay niyan US. Ang mahirap kung ang pinakamalaking bansa na sumusuporta sa ICC ay US. Hindi naman eh.
ang European, ang ICC, ang pinakamalaking contributors niyan, mga bansa sa European Union. Tsaka hindi lang naman isang bansa yan, ang member diyan, hindi lang naman sa ICC, hindi lang yan 50 o 75, parang 125 pa yata ang member ngayon na bansa niyan. Oh, kaya hindi naman mabubuwag yan. Kahit anong sabi ni Laroque at ng mga DDS na, ayan, dahil sa pressure ng US, masasarado na ang ICC, mabubuwag na ito, makakalaya na si Tatay Digong. Oh, nagpapaasa na naman sila sa mga supporters nila. Mali yung pagkaintindi nila Roque. Nakakatawa. Sabi ko, ano ba tong mga DDS na to? At yung ICC judge na nagsalita na nagkikwento ng kanyang hirap na pinagdadaanan dahil sa sanctions ng US. Sabi ng mga DDS, o yan tingnan nyo si judge, babaliktad na. Hindi niya na raw kaya, mukhang babaliktad na ito. Hindi. Yung mga judges ng ICC at saka mga staff, pati mga prosecutors, nagsabi na sa kabila ng sanctions ng US, hindi sila susuko. Tuloy sila sa trabaho nila. Kinikwento lang nila, pinapaabot lang nila yung hirap na dinaranas nila ngayon sa pressure ng US. Piktado sila. Tanggap nila yun. Pero sabi nila, hindi ibig sabihin nun na susuko na tayo. Ang trabaho natin ay para sa humanity, sa sangkatauhan. Labanan ang crimes against humanity, ang genocide, ang war crimes. Kapag sumuko ang ICC sa sanctions ng US, matutuwa yung mga tao, mga leader sa mundo na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, ng crimes against humanity, war crimes at genocide, tulad ng ginawa ni Duterte. Kaya hindi susurrender yung mga ICC na yan. Nahihirapan sila, pero sabi nila, hindi yan magkakapigil. Yung hirap na yan at sakripisyo, hindi yan makakapigil sa kanila na tuloy ang laban. Yun ang hindi naintindihan itong mga DDS na to. Akala nila dahil ang US ay sinasanksyon na ang ICC, magsasarado na ang ICC, makakalaya na si Duterte. Ay, ang layo. Ang layo naman ng mga naiisip ng mga ito. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.